daw po sa DPWH, inirekomenda na ang pagsasampa ng kaso laban daw po sa 87 na individual. Nasangkot daw mga kababayan sa flood control scandal. At sino-sino itong mga ito? Eto, pakinggan po natin mga kababayan. Ay makukulong bago magpasko dahil sa flood control scandal. Yan ang muling sinisiguro ni DPWH Secretary Vince Dizon. Dose-dosena na kasi ang pinakakasuhan sa ombudsman, kabilang ang mga malalaking pangalan. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban ng Abante. Umaabot na sa 87 individual ang inirekomenda ng DPWH na sampahan ng iba't ibang kaso, gaya ng graft, malversation, plunder at bribery kaugnay ng flood control scandal. At tandaan nyo, nasa 87 na individual na tao na mga kababayan. So ibig sabihin may kasama dyan ng mga sangkot. Katulad mga kababayan, itong sina Joel Villanueva, Jingoy Estrada, at yung iba pa po. Mga kababayan na totoong sangkot talaga. Anyway, tuloy pa natin. Oy! Shoutout po kay Ma'am Chris Rose Bay ba? Uy, thank you po ma'am sa maagang pamasko. Ayan, Merry Christmas Jake. Maraming salamat po ha. Thank you very much po. Anyway, tuloy pa natin mga kababayan. Kabilang dyan sina dating House Speaker Martin Romualdez, resign ako Bicol Party List Representative Saldico, dating Senador Bong Revilla, at Senators Jingoy Estrada at Joel Villanueva. Pinakakasuhan din ng mga nakaupong kongres. Kita nyo, kasama dito si ano ha. Ito, meron tayong first five. Ito, may first five. Sino yung nakikita nyo dito sa first five, ha? Sino yung nakikita nyo dito sa first five? Sino yung first honor? Ito, ay mga kababayan, comment nyo nga kung sino yung first honor. Ayan o, may first honor o. Ayan o, may first honor. Nakalagay dito, former House Speaker Martin Romualdez. Ayan o, first honor. Tapos yung second honor, mga kababayan, si Ako Bicol, Party List, Representative Saldico. Third honor, si former Senator Bong Revilla. Pang-apat, si Estrada, si Jingoy. At pang-lima, si Joel Villanueva. Siyempre, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Nakakapagtaka dito bakit wala si Escudero. Maliwanag mga kababayan na malaki din yung nakuha niyang insertion. Diba? Sana kasama dito si Escudero. Sana wala ditong sinisino, si Ombudsman Boying Remulla. Di dapat porkit kaibigan mo si Escudero, hindi mo isasama dito. Pero baka mamaya, tingnan natin mga kababayan, baka kasama siya mamaya dito. Anyway, tuloy pa natin. Senador Bong Revilla at Senators Jingoy Estrada at Joel Villanueva. Pinakakasuhan din ng mga nakaupong kongresista na sina Uswang Ilonggo Representative James Ang Jr., CWS Party List Representative Edwin Garjola, at Cagayan Representative Joseph Lara at iba pa. Sabit din sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, mga dating undersecretaries na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral, at ang tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya na nasa... Hindi na makakasuhan si Jose Cabral kasi mga kababayan, wala na siya. Condolence sa pamilya po niya. Anyway, tuloy pa natin. Kustodiya ngayon ng NBI. Pinakakasuhan din ng tinatawag na BGC boys na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at ilang pang DPWH official at contractor. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nasa kamay na ng ombudsman ang mga kasong inihain nila ng... Sabi ni Ate Islander Romualdez talaga, loko din yung bilyonaryo, no? Ginawa nilang first honor si Romualdez. Siya kasi yung isa sa pinakamayaman doon mga kababayan, na sangkot. Anyway, tuloy pa natin. Independent Commission for Infrastructure ICI at ng DOJ. Tiwala si Dizon na may makukulong na malalaking pangalan na sangkot sa flood control scam bago magpasko. Hindi kaunlian, no? At hindi mga maliliit na pangalan ng mga refer ng ICI at ng DPWH. Pero sabi nga ng Pangulo, at sabi na rin ng Ombudsman, kailangan pag magpa-file ng kaso sa korte, kailangan matibay ang kaso. Tama. At sa ngayon, yun ang ginagawa ng Ombudsman. Nung kumakalap pa siya ng dagdag na ebidensya, katulong ng ICI, katulong ng DPWH, katulong ng DOJ, katulong ng NBI, para pag-file sa korte, siguraduhin malakas ang kaso. Sa ngayon ay siyam na... Yan naman din yung gusto ng presidente. Kailangan bago tawag dito mga kababayan, bago mag-file ng kaso, kailangan matibay yung ebidensya para talagang shoot sa timba agad. Kasi kung magpa-file ka ng kasong mahina, walang pupuntahan yan mga kababayan, mababasura at mababasura din po yan. Ano po ngayon, tuloy pa natin. Personalidad na ang naaaresto. 20 ang nahaharap sa mga kaso. Oy, Ma'am Chris Rose Bay ba? Thank you po talaga. Maraming salamat po. Tsaka kay Kuya
Eduardo. Mega love shoutout po. Thank you po. Kaso sa korte, habang 7 ang at large. Ang sabi ng ombudsman nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ipa-file na isa o dalawa pang kaso sa korte bago magpasko. No, yun ang sinabi niya. So abangan na lang natin yun. Sa mga Tama. opisyalis naman ng DPWH, aabot na sa 90 na individual ang natanggal, sinuspende o may administrative case. Kasabay ng hangarin na managot ang mga sangkot, sinabi ni Dizon na dapat din maibalik ang mga ninakaw na pera ng taong bayan. Aabot na sa 13 billion pesos ang halaga ng frozen asset. Kabilang na ang 4,679 na bank account, 283 insurance policies at 8 air assets. Kasama rin ang 225 na motor vehicles, 178 na real properties, 60 na e-wallet accounts at 3 securities account. Inanunsyo rin ni lang yan. Dizon na magsasagawa Tama lang yan mga kababayan. Actually yung 13 billion, kulang pa yan. Sa dami ng nakulimbat nila sa kaba ng bayan, dapat kung tutuusin lahat ng nakulimbat ibalik. Diba mga kababayan, yung 13 billion, napakaliit pa po niyan. Compare po mga kababayan dun sa nakulimbat nitong mga sangkot na ito. ang DPWH ng massive recruitment sa mga universidad at paaralan sa buong bansa para sa mahigit 2,000 na job position bilang accountant at engineer simula sa unang buwan ng 2026. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante. Umalma ang kampo ni Congressman Martin Romualdez sa rekomendasyon ng DP. Ito na. Ito na mga kababayan. Yung first honor natin nagreklamo kung bakit siya naging first honor mga kababayan. Ito, pakinggan nyo. DPWH. Hindi raw ibig sabihin ito na guilty ang dating House Speaker. Iba rin daw ang posisyon ng ICI. It is not true that the ICI has recommended to the Ombudsman that former Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez be charged with plunder or other serious crimes related to the flood control of 2025 budget issue. Hindi kasi mga kababayan, ganito lang naman yan eh. Pananaw ko kasi dyan, kung matibay naman talaga yung ebidensya o di kasuhan. Ano po, pagka nakasuhan o di harapin na lamang po nila, hindi yung sasabihin pa nila na hindi totoo, walang rekomendasyon ng ICI. Kung matibay talaga yung ebidensya, laban po kay former House Speaker Martin Romualdez, kasuhan. Yan yung pananaw ko dyan. Kasi yun naman po ang sinabi ng ating mahal na presidente. Mga kababayan, kung ano po yung sinasabi ni PBBM, doon ako mas naniniwala. Iba, maliwanag naman sinabi ng ating mahal na presidente, binanggit niya ang pangalan ni Romualdez and then sinabi kung si Romualdez ang ituturo ng ebidensya, kinakailangan makasuhan ng plunder mga kababayan at saka po ng graft. So ngayon, kung matibay yung ebidensya laban kay Romualdez, kasuhan at harapin na lamang po ng kanyang kampo. Hindi sasabihin na is not true, hindi totoo yung mga aligasyon kay Romualdez, mahirap naman po sabihin na hindi totoo. Lalo na ngayon at nababanggit yung kanyang pangalan. Anyway, tuloy pa natin. In fact, the ICI made it clear in their referral that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. We respect due process and will await the Ombudsman to independently evaluate the submissions based Tama ito sinasabi ni Soulscape Sanctuary na kung saan sabi dito, sa court sila magpaliwanag, ganun lang yon, tama. Diba mga kababayan? Accusation pa lang daw. Ito nga po ang pananaw ko dyan. Maliwanag naman po yung sinabi ng ating mahal na presidente. Kung siya ang tutumbukin ng ebidensya at kung matibay yung ebidensya, kasuhan siya ng plunder at saka po ng graft. Para sa akin mga kababayan, since pinapakasuhan siya ng DPWH, kasuhan. At harapin na lamang po ng kanyang kampo sa korte. Kung wala naman talaga mga kababayan, basihan yung ebidensya at hindi matibay yung ebidensya, yan naman po ay madidismiss. Madidismiss po yan mga kababayan. So para sa akin, ngayon, ang gusto makita ng taong bayan talaga, makasuhan, ito pong si former House Speaker, Martin Romualdez, para naman maramdaman ng mamamayang Pilipino na wala po talagang sinisino yung ating gobyerno basta matibay yung ebidensya, laban po doon sa mga nasasangkot. Ano po, anyway, ituloy pa natin. Kasi sa ngayon, mahirap sabihin na hindi totoo eh. Lalo na at nadadawit po yung kanyang pangalan dito po sa isyong ito. Ano po? based on evidence, not press conference soundbite. Ayan basta ako, malaki pa rin ang tiwala ko kay Speaker Romualdez, solid PBBM forever. Wala namang pong problema. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, mas lalaki yung tiwala ko sa kanya mga kababayan kung masasagot niya sa korte yung mga ikakaso laban po sa kanya. Ganun lamang kasimple. Hindi naman porkit tinatalakay natin mga kababayan,
ito pong si former House Speaker Martin Romualdez, sinasabi na natin guilty po siya. Hindi. Ang sabi ko, kung matibay yung ebidensya, laban sa kanya kasuhan. Para nang sa ganun, wala namang masabi sa gobyerno, yung mga kababayang Pilipino po natin. Baka mamaya, tinutumbok na pala ng ebidensya si former House Speaker Martin Romualdez, pero hindi po siya kinakasuhan. Ano na lang ang sasabihin ng taong bayan? Pagka kamag-anak, kaalyado, ligtas. Pagkakalaban sa politika o ibang tao, diretso, mahirap naman po masabihan ng ganon. Kaya nga maliwanag po yung sinabi ng ating mahal na presidente. Kung siya ang tutumbukin mga kababayan ng ebidensya, kasuhan na lang siya ng plunder at saka po ng graft. Ako, mas bumibilib ako sa sinasabi ng ating mahal na presidente kaysa sa sinasabi ng iba. Kasi sinuportahan ko naman po talaga dyan noong 2022 ay ang ating mahal na presidente na si PBBM. Mga kababayan. So ngayon, ituloy po natin ito pong usapin natin na ito mga kababayan. Dito pa sa isa pang matinding nakita po nating balita dahil meron po kayo madidiskubre at malalaman po dito sa issue po na ito about po dun sa apila sa PDAP case mga kababayan ni Senator Joel Villanueva na kung saan yun palang nakaupong ombudsman noon sinasabing hindi daw po dumaan sa kanya. Dito po kay Miss Conchita Carpio Morales yung mga kababayan yung apila daw po dun sa PDAP case nitong si Joel Villanueva. So ngayon mga kababayan, eto, pakinggan po natin at magugulantang kayo sa sasabihin ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Eto, pakinggan po natin mga kababayan. Nagsalita na si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales tungkol sa pagbaliktad ng kanyang naunang desisyon na kasuhan si Senator Joel. Sabi ni Ace, tama, patunayan na lang sa korte. Yun po yung pinupoint ko mga kababayan. Yun po yung pinupoint ko doon sa ating first honor. Patunayan na lamang po niya sa korte. Wala naman tayong ibang ibig sabihin. Baka mamaya ma-misinterpret nung iba. Ituloy pa natin. Villanueva sa pork barrel scam. Naharap noon sa administrative at criminal charges si Villanueva dahil sa paglustay umano ng kanyang pork funds. Sa eksklusibong panayam ng ating kasamang si Corina Sanchez Rojas, sinabi ni Morales na hindi pinadaan sa kanya ang motion for reconsideration sa kaso at ito raw ay inupuan ng isang attorney Alan Ramos hanggang sa baliktarin na ni dating Ombudsman Samuel Martires. Let's go into a specific case, that of Senator Joel Villanueva. Naabutan po ba ninyo ito, yung kaso ni ngayong Senator Joel Villanueva? Oh yes. In fact, I was the one who faulted him administratively and filed a criminal case against him. Really based on... Kasi mga kababayan na natatandaan ko noon dito po kay former Ombudsman Conchita Carpio Morales, pinatatanggal na po nila ito pong si Joel Villanueva as a senator ata mga kababayan o as a congressman nung mga panahon na yon na nasangkot po siya dito po sa PDAP case. Kasi isa po talaga itong former ombudsman Conchita Morales talaga sa nag-file ng kaso laban po dito kay Joel Villanueva. Ngayon ituloy pa natin. What you think? Yes, on the evidence. What was the most damning evidence there? Well, because I could see that the alleged documents presented were proven to be fraudulent. Pandaraya. So I faulted him administratively and criminally. So meaning inimbento yung dokumento? Forged? Oh yes. The documents in support of all the alleged expenses that emanated from his PDAF were fraudulent because it turned out that the people who issued the documents never were found to be existent. Sa anti-dynasty bill naman, suportado raw ni Morales ang Grabe mga kababayan yon. Diba? Kaya daw po pala nirekomendahan nilang sampahan ng kasong kriminal mga kababayan na itong si Joel Villanueva dahil nga pineke mga kababayan yung mga dokumento, sa madalit salita, dinaya. Dinaya daw. Misrepresent mga kababayan, parang ganon. At kung titingnan nyo pa,
isa po si Joel Villanueva sa nasangkot dyan po sa PDAP case na kung saan mga kababayan, pinatatanggal na nga po yun sa pwesto noong mga panahon na yun. Kaso ang problema, kaya naging katawa-tawa ang Pilipinas, dahil nga saglip na tanggalin sa pwesto, etong si Joel Villanueva, kinupko pa mga kababayan or parang pinortektahan pa. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Sa mga panukala, pero nagbabala siya laban sa mga persyon ng tulad ng kay House Speaker Bogie D. at Congressman Sandro Marcos. Oh. Are you hopeful about the anti-political dynasty law? Parang nasidido sila. Not the draft made by Sandro. Marcos. Not that. You've read it. You've seen it in its entirety. Well, generally, I read it and all that, but certainly not that. Wala pa rin yan. You know, that's a way of trying to circumvent yung anti-dynasty law. Someone who's really, versed in trying to see to it that this anti-dynasty law should cut once and for all the impunity that these politicians, families Kailangan kasi mga kababayan talaga para matuldukan yung anti-political dynasty, para matuldukan yung political dynasty mga kababayan dito po sa ating bansa, kailangan talaga sa isang pamilya isa lang. Hindi na pwede mga kababayan na sa isang pamilya isa lang yung tatakbo sa mayor, isa yung tatakbo sa senator, isa yung tatakbo sa presidential, isa yung tatakbo sa councilor, tapos magkakamag-anak pa rin sila. Hindi po pwede yun mga kababayan eh. Ako much better para sa akin in my personal opinion, much better na isa na lang. Na halimbawa sa tahanan ninyo, tama na yung isa lang yung politiko. Ano po sa pamamagitan nun mga kababayan matutuldukan yung political dynasty. Ano po, anyway, ituloy pa natin. But you agree that if there were a really good anti-dynasty bill, it would cure so many problems. Well, it Tama. would lessen the greed of people because ang nangyayari, government office has become an industry. Ayan. Kung titingnan nyo mga kababayan talagang daming isyong kinakaharap ni Joel Villanueva, no? Ngayon, tatahi-tahimik lang siya mga kababayan pero malapit na rin ma-arresto yan. Malapit na rin yan, lalo na't pinasasaktan na ng DPWH mga kababayan ng kaukulang kaso. Diba? Kaya nga para sa akin mga kababayan, tama lang po itong ginawa ni Miss Conchita Morales na inire-reveal niya lahat ng kapalpakan na ginagawa po sa ombudsman, ito po mga politikong ito. Diba mga kababayan, kung paano nila utu-utuin yung ombudsman, kung paano sila magpeke ng mga documents at mag-represent ng mga maling dokumento para lang maisalba yung sarili, dapat lang malaman yan ng taong bayan. Ano po, tama lang tong ginagawa na ito na isinisiwalat po sa mamamayang Pilipino. At least alam nyo, mga kababayan, na yung mga nasasangkot talaga, kung nakaligtas sila noon sa mga unang dapat nilang panagutan ngayon, hindi na po sila makakaligtas. Kasi talagang sasamain po sila mga kababayan dito po sa gobyerno ni PBBM. Kasi yung gobyerno ni PBBM, ang presidente po natin, nagbitaw ng salita na hindi po siya aalis sa kanyang pwesto hanggat hindi po niya nalilinis yung korupsyon mga kababayan dito po sa ating bansa. Hanggat hindi niya natatapos etong isyo ng maanumalyang flood control. So yan po yung pangahawakan natin sa sinabi ng ating mahal na presidente. So kung makikita nyo, kabilang din mga kababayan sa mga kongresista na posibleng makulong. Ano po, bago po magpasko o bago matapos ang buwan ng January mga kababayan, kung mapapansin nyo, di ba kasama dyan yung pangalan nito pong si Eric Yap. At ngayon, ang nakakapagtaka po kasi dito, bakit ikinukonekta mga kababayan, ito pong si Eric Yap, ito pong magkapatid na Yap, nasangkot po sa maanumalyang flood control, dito po sa mga Yap sa Tarlac. Maliwanag nga na napakalayo ng Benguet mga kababayan, dyan po sa Tarlac, at hindi porkit magkatunog yung kanilang apelyido na Yap, parehas mga kababayan, kurap na rin yung ibang pamilya. Diba? Ito nga po yung sinasabi natin nung nakaraan pa. Hindi pwedeng maging kasalanan yung kasalanan ng kamag-anak ko or kasalanan ng katunog ng apelyido ko mga kababayan. Ngayon parang ang dating kasi, sabi po dito sa inilabas na balita ng Buds News, sabi po dito mga kababayan, please order sa bilyong ari-arian ng Yap Brothers. At tanong ng taong bayan, sino pa kayang Yap ang susunod?
Tapos nakalagay dito yung mukha ni Governor Susan Yap, mga kababayan. Gaya nga ng sabi ko, hindi naman pwede na porkit katunog ng apelyido mo, yung apelyido nung nasasangkot sa mga anomalyang flood control, aakusahan ka na rin na sangkot dyan. Mahirap po yan, mga kababayan. Diba? Mahirap po na isasangkot ka sa isang bagay na hindi mo naman talaga ginawa porkit katunog lang ng apelyido mo, yung apelyido ng mga nasasangkot. Kaya nga po doon sa mga kababayan po natin na medyo mabababa, yung pangunawa, aba naman, lawak-lawakan nyo naman. Diga, mga kababayan, dapat lawak-lawakan yung pangunawa at hindi porkit, let's say, etong si Miss Suplada, 56 USA, nagkasala yung kanyang, yung kanyang katunog na apelyido doon. Diba? Tapos siya yung pagbebintangan. Isasama siya sa issue. Parang hindi naman po ata tama yon. Ano po, kaya doon sa mga kababayan Pilipino po natin na gumagawa ng issue para pabagsakin itong si Governor Susan Yap, eto, tingin ko dito, mga kababayan, sadyang di umano, baka ipinatrabaho po ito dahil ito po yung isa kasi sa posibleng mabigat na makakalaban nung nasa likod ng nagpapatrabaho kay Pyra Lucas. Di umano, mga kababayan, at saka dun sa iba na tumitira po dito sa pamilya ni Governor Susan Yap, mga kababayan. Kung tutusin, marami diyang mga Yap, mga kababayan, na mga talagang hindi naman mga politiko. Katulad ng basketballista, mga kababayan, na si James Yap. Pwede ba na maging kasalanan ni James Yap yung kasalanan itong magkapatid na si Eric Yap, mga kababayan, at nung kanyang kapatid nasangkot din sa mga anomalyang flood control? Siyempre hindi, mga kababayan. Diba? So kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan sa mga issue po na yan, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo? Hingil po, mga kababayan, dito po sa issue ng di umano, mga posibleng makulong at pinasasampahan na rin ng kaso ng DPWH. Ano po sa hukuman, yung mga talagang nasasangkot na katulad din na Bong Revilla, katulad po nitong sina Martin Romualdez at nung iba pa, mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo hingil po sa mga issue po na yan.